songwriting to dance, and pati yung contents and all, gusto po namin na yung laging galing sa amin. Kaya siguro, kung may pagpapalang po ako again sa buong mundo, siguro yun yung strength ng answer na, ang answer ay mga leakers ng art na nilalabas po namin. Congratulations again. Thank you po. Yeah, thank you po. Next po. So, hi everyone. Congratulations sa first full-length album nyo. I mean, as someone who listens to P-pop, one of a kind kayo. And ngayon pa nyo na talaga. Wow! Welcome po! So, my question would be, if you could recommend one song from the album to someone who has never heard of Aster before, which song would it be, and what would you say to convince them? Yes, I would like to answer that question. For me po, in this album, for someone na hindi talaga kilala ang Aster, I would recommend Bunting Tala. Kasi in that song po, talagang binuhos po namin yung heart namin within that song, especially sa composer ng song na si G, namin kagrupo, and si Sir Renz Jomel, if nandito po kayo ngayon, maraming salamat po. And yeah, nung nag-recording po kami, sobrang emotional po talaga sa loob ng booth kasi kami po lahat ay nakaka-relate po sa song. And ang Munting Tala po, it also showcases like the vocal capabilities and strengths of our group po. Kaya siguro yan po yung masasuggest ko for this album. And doon ko lang po about dun sa Munting Tala po isa, habang kaya po nasabi ni Kevin po na sobrang binuhos po namin yung puso namin. Kahit sa pagsusulat po talaga, every lyrics po, every word na sinusulat ko po is talaga naiiyak talaga ako kasi galing sa puso. Lalo na karamihan din sa amin is nakaranas po ng gano'n, nawalan po ng mahal sa buhay. So, sobrang relate po talaga kami. So, ayun po. Siguro to summarize po yung answers nila, kaya Munting Tala po yung gusto namin kasi gusto namin ipakita hindi lang yung skills namin, yung talent namin, even our heart sa paggawa ng mga kanta po namin. Maraming salamat sa mga naka-appreciate po ng Munting Tala. Oh, so for my next question, can you share a lyric from a song sa album nyo that means a lot to you personally? Anyone sa inyo pwede mag-answer and explain nyo why? Gusto ko pong sagutin yun talaga. So, sa akin po, personally, siguro po ako may share ko pong lyrics sa inyo, hinahanap, yung part ko po sa Munting Tala, hinahanap bawat haplos ng iyong kamay, nais maramdaman ang kitagala. Kasi po, before po ako mag-debut po, pangarap ko po kasi talaga na makita ko ni Papa po before mag-debut po sa isang hip-hop group. But unfortunately po, hindi niya po naabutan yung pag-debut ko. Like, siguro 1 week before po ako i-announce as a debut sa team, nawalan po si Papa. And siguro yung lyrics po na yun, parang every now and then, si Papa po parang naisip ko, ano kayang feeling ko nandito si Papa at may yakap niya ako every time. For example, ngayon pong media ko, I know proud si Papa, and alam ko sa mga members namin, may mga family din silang nawala, yung iba po sa amin. And I know proud yung mga loved ones natin sa atin. So, ayun po yung sa akin. Sana po mapakinggan niyo po talaga yung Munting Tala kasi super big po talaga yung song. Thank you po. Meron din po yung sa akin po. Sa part po sa Munting Tala na maging kaaway man ako ng mundo. Maging kaaway man ako ng mundo. Parang nakalimutan ko yung lyrics. Hindi pa yun. Naiiyak kasi siya. Nakalimutan ko yung lyrics. Kakampi ka pa din. Ayun. Sorry po. Di natin sila Magkanataan. Yun sa akin maging kaaway man ako ng mundo. Kakampi ka pa rin kahit matigas ang aking ulo. Di natin sila pati. Yan ang sabi mo. Actually, natandaan ko yun nung high school kasi ako. Siyempre, naranasan ko din mabully as a student. And then, talagang minsan umuwi ako sa bahay na parang hindi ako okay, gigalos ako kasi nga, nakaranas din ako ng bully before. And then, yung mismong nanay ko nung nakakita sa akin, nilapitan na ako. Sabi niya, hayaan mo lang na, di natin sila pati. Basta nandito ako bilang mother mo, susuportan kita at ipagtatanggol kita. Kaya sobrang sa akin yung part na yun. And thank you sa Aster kasi napunta sa akin yung part na yun. Yun po. You deserve it.
Thank you po. Thank you po. Congratulations again. Salamat po. The next question from Don Gonzalo. Ayan, magandang hapon. By the way, congratulations sa inyong lahat. Kasi, alam niyo, napakaswerte niyo. Kasi kami na-witness namin yung launching ng unang P-pop na super sikat na ngayon, di ba? Napakasimple nung launching nila. Kayo kasi, obvious na may glam team na kayo. Costume-wise, talagang fabulous na agad kayo. Sila talaga from humble beginnings, napakasimple nila. But look at them now because of their talent, talagang sikat na sila, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Now my question is, ano ba yung advantage or disadvantage na sikat na ang P-pop ngayon because of them? Sa tingin nyo, advantage yun sa inyo na ngayon lang pumapasok or somehow disadvantage din kasi may mga nauna ng P-pop na nakilala, group na nakilala. Can I answer the question? Of course. Ako po personally, I think, ang advantage po na kami as Aster, meron po kami mga senior, so we can learn from them. And we can actually adapt a lot of things from them. And siguro po yung disadvantage, actually nagdadalawang isip po ako, sir, kung sasabihin ko siyang disadvantage. Kasi I think it's both an advantage and a disadvantage. Kasi may nauna na po sa amin. So, kumbaga sa race, nauuna sila. And we're like far from them. Pero still, it's an inspiration to be like them very soon po. So, pwede naman, pwedeng advantage. Yes po. And siguro to add na rin po, parang since we entered the industry, parang it was never in our minds na there are advantages and disadvantages. Kasi we are just here just to do what we love. Like, hindi namin iniisip the disadvantages and advantages that we have or someone's ahead or someone's falling behind. Like, we're just here kasi we're doing what we love and we just want to inspire people. Yeah. Okay, nice answer. Okay, second question ko. Ano lang yung, again, advantage or disadvantage na ganito kalaking group? Kasi sobrang dami nyo eh. I will answer that Like question. for example, yung leader, yung sinong leader nyo, parang how to handle yung ganito kalaking grupo, di ba? Kian, would you like to answer? Siguro, Sub-leader nga po pala. Leader and sub-leader po. Okay. siguro one thing that challenges na we're facing as currently the largest P-pop boy groups in the Philippines is like the accommodation of like events to us. Kasi correct. like this is the first time the industry is like seeing this large number of P-pop boy group. Yeah, things are changing and things are adjusting and we're here naman in the adjusting phase. So that's one of the challenges na we're facing as the largest. So parang anong solusyon doon? Okay lang ba na talaga? Like kanina narinig ko na yung kwentuhan dito. Sabi nila, may gustong kumuha sa inyo pero ang dami nyo. Tapos yun nga, accommodation pa lang, airfare pa lang, sobrang dami. So paano masasolve yung gano'n? Lagi po namin sinasolve yung problem namin every time na nagkakaroon po kami ng mga challenges by having a meeting po with our management. Kasi we know na, sabi nga ni Charlie kanina, one of the problems na na-encounter talaga namin is yung dami namin, yung budget, financially, super hirap din talaga namin umangat. Pero at the same time, dahil nga marami kaming suggestions na pwedeng ibigay, marami kaming advice from our seniors na Team G, and also our management. Marami rin sila, kahit kaunti man sila, pero marami silang pwedeng may tulong na I think the best solution na para ma-resolve namin lahat ng problems po namin. And idudugtong ko lang po na ang naging resolution din po namin is kaya po kami nagkaroon ng sub-unit po, which is yung Aster Zodiac and Aster Axis po. Para po mahati yung group, dadala pa rin po namin yung buong pangalan po namin ng Aster. So bali nagiging dalawang group kayo? Yes po. Okay, thank you. Thank you so much po. Thank you po. Renal from
Marisol Academy. Hello po. Kasi ang dami nang nagsusulputang P-pop groups, di ba? Ngayon, ano sa palagay nyo ang magiging edge ninyo or paano kayo mapapansin? May I answer that question po? Go. Siguro po, it's something about us Aster lang din po talaga. It's maybe, I'm not saying po na the other groups are not talented, but I can proudly say that Aster is really talented. As we said kanina po na we make our own music. The very beginning, pinaka-scratch po, sa amin po yung galing. We make our own choreographies as well. And yeah, I think that's something, ayun po yung pinaka-edge po ng Aster na masasabi ko po na ayun po talaga yung pagmamalaki ko po sa buong mundo or sa buong P-pop po. But I'm not saying that the other P-pop groups are not talented. They are really talented. But ayun po, I'm just, sinasabi ko lang po yung parang pinaka-edge po talaga ng group namin. Kaya, yeah, I hope that you guys will appreciate our music as well and our choreographies as well. Thank you po. May sasagot pa? Baka may idagdag. Yeah, wala naman. Thank you. Yun na yun. So, kung merong mga singers or P-pop artists na gusto yung makakolab sa kanta or kung magkaka-concert kayo, sino ang mga yon? Can I answer? Lahat ng pwedeng P-pop, kahit sinong P-pop po, basta kasi ayun po ang goal namin, umangat yung P-pop and sama-sama po kami umangat kasi P-pop Rise po tayo, ayun po lahat. Ayun, lahat talaga. Isipin nyo guys, isang stage, maraming P-pops, nakakatuwa yun. Kaya ayun po sagot ko po. Okay. Singers naman. Siguro po, one of our seniors po na gusto namin talaga makakolab. Kasama na po natin yung SB19, Bini, Adamat, MNL48, lahat po ng mga nag-pave na G22, Vision, PHP, First One, BGY, lahat po ng mga nag-pave ng way for P-pop. Sana po mapansin din po kami kasi pangarap po talaga namin makakolab sila through singing, through dance, lahat. Especially Stel. Hey, Stel. Sana ba? Bias, Stel Bias. Okay, thank you. Thank you po. Thanks, Kuya Rodel, Cesar. Hello, si Cesar from Net25. Hello po. My question for you guys, di ba yung ibang mga P-pop na yung mga kanya-kanya rin silang yung individual career, kayo kumusta? As a group and as an individual, sino sa inyo yung may mga individual na path din tinatahak? Yes, sige ako na mag-ano lang ako. Actually po, after po nung, meron po kasing turning point po yung pagiging Aster member. Pangit na audio. Ano po, may turning point po kasi. Paalis lang po yung yung parang iPhone feedback po. Ayun. Okay na. Siguro po. Okay na. And so, going back po, gusto lang po namin sabihin na meron po kasing turning point po yung pagiging Aster member po namin with Aster's Entertainment. Nagkaroon po kami ng meeting na dati kasi po talagang bawal po kaming mag-individual activity. And parang na-raise po namin yung concern namin sa management. And eventually, nag-meet halfway po. And eventually po, meron pong isang member po sa amin na nagkaroon po ng gig. And talagang, siguro hindi pa po namin siya i-disclose kasi bawal pa. Pero congratulations dun sa member namin kasi nakapag-ano po sila, individual. And hindi naman po kami restricted as long po na alam po ng bawat members ang priority which is ang Aster. Pero sa ngayon, wala pa sa isip yung may mga individual releases. Yes. Ngayon, as a group muna. Yeah, I believe po, like, for all of us, parang ang priority po namin lahat is Aster po talaga, like, for now. Yeah, kasi we are, ngayon po, naglalayag po kami to startup, so, ayun, like, Aster is our priority. Okay, last question is yung, you are performing, maharap na kayo sa maraming mga tao, sa mga, even in social media, napapanood na kayo. Ang netizens, hindi natin lahat na-please, di ba? May mga bad comments din, may mga hindi, mga negative comments. Paano nyo yung na-handle yun?
At sumasagot din ba kayo sa social media? May I answer that question po. Siguro po how Aster handles it po is I don't know if that's the right word, or it's like if you know that term na kill them with kindness, but kahit gano'n po yung iba po nila sa amin, we're just gonna be kind to them. Kasi, I mean, at the end of the day, wala naman kaming mapapala dyan. Kasi, at least we know na we get like critics from other people as well, which is something that really helps our group. Kasi nga, as you guys know, Actors is not a perfect group. Kaya we really appreciate all kahit mga bashing po yan, it's a form of critic po. Kaya we still appreciate everything na sinasabi ng mga tao despite ano po yung mga bashing na po yan. Kaya, ayun po. Thank you so much po. Pero sumasagot kayo sa social media o sumasagot po in a professional way po. Kasi for example po, kunyari, bakit ganito ganyan? Ano po yung mga management po namin na nag-reply po sila professionally. Kasi iba pa rin po pag nag-reply kayo in a good way and in a professional way. Para po, hindi lang sila, parang hindi po mamihasa na may mga tao rin pong nasasaktan, but at the same time po, dinadaan po namin siya in a professional way. But at the end of the day po, kahit ano pong gawin natin, may mga masasabi po talaga silang masama. So kaya po sabi ng bunso namin, kill them with kindness. Thank you. Thank you po. Thank you, Kuya Cesar. Next question from Kuya Roldan Castro. Hello, good afternoon. Ang question ko, kanina sinabi yung may na-adapt kayo sa mga naunang grupo sa inyo, meron kayong natutunan. Ano yung mga na-adapt yung natutunan na in-apply nyo sa Aster? Ako pwede ba? One time po kasi, ako po, natutunan ko po talaga from SB19 po. After po nilang maging independent company po, parang nung nagkaroon po sila ng Once Entertainment, nakita ko po yung pagiging hands-on po ng mga members sa lahat po, like through fan-made, through concerts, through music. And na-advise ko po yun one time sa group po namin. Sabi ko, guys, what if tayo din gumalaw and kausapin natin si Sir K? Kasi yung generation po kasi magkaiba po ngayon eh. Kumbaga yung generation na manager namin, iba po yung time nila, iba po yung time din namin. And to be honest po, may mga magagaling pong mga Gen Z, may magaling ding millennials, may magaling sa bawat generation. And ang sinabi ko sa what if mag-compromise tayo into one, which is ang goal lang naman po natin is maging successful and kuhain natin lahat ng mga pwedeng makuha sa bawat idea ng bawat generation. And I think po, nagagawa po namin sa this month, especially this preparation po sa Talia. Kasi recently po talaga kami na po gumagawa ng content namin, yan, ng vlog. Kami na rin po nag-edit kasi nasa amin na po yung skills eh. So sabi namin sa manager namin, Sir K, i-utilize mo na kami kasi willing kami magpagamit sa iyo for Aster and Aster's Entertainment. Yes, and to add lang po sa sagot ni Kuya Tati po, one thing I've learned from all of the P-pop groups na seniors po namin is like dapat like sa isang group, you have to support each other kahit anumang mangyari. Like dapat you have each other's back. And dapat you have to be kind to one another kahit na parang minsan alam naman natin na sa isang group hindi talaga maiwasan po yung magtampuhan kasi especially sa amin na super large group po kami and marami po kaming ideas and marami po kaming personalities na binabalance. So yeah, yan din po ang aming na-adapt and also na-apply din po namin as a group, especially sa guidance po with our leaders na we have to support each other and we have to always meet halfway. Yes, yun po. Ayun. Tapos ang question ko para sa lahat, pwedeng pakibanggit ang pangalan para matandaan namin sa dami ninyo. Sino ang showbiz crush nyo at ano ang madalas nyong pag-awayan bilang isang grupo? Showbiz crush. Oo, isa-isa. Pakibanggit ang name para matandaan namin ha, kasi sa dami yung pasensya na. Kumusta po? Yes, Ian. Kumusta po ako si Aster Kian, K-E-A-N, and actually, after niyo pong itanong yung question na yun, nag-isip ako, tapos wala akong maisip talaga, honestly. Pero siguro, last time kasi nagkaroon kami ng shooting for I Want Us Up, and siguro na-appreciate ko din yung personality ni AC Bonifacio. Kaya siguro siya yung, celebrity crush ko po. Dahil? Yung dancing skills niya po. Same po kasi kami na dancer po. Okay, next.
Parang nahiya ako. Crush lang naman eh, hinahangaan lang. Someone who I really admire sa music industry sa Philippines is Dennis Julia po. Like, I like just how confident and she is, and she has this the energy that she resonates sa akin is parang she's not meant to please everyone, so those who resonate with her music will come. And yeah, I just love that she's so confident and she just does what she loves. And yeah, I admire that so much. Yung name daw, sabi ni Don Don, nagagalit siya eh. Ano, Charlie po pala. Charlie. Okay, next. Hello po, I'm Master Tatin po. Ang celebrity crush ko po, international. Wow, international. Sa akin po, Twice po. Alam niyo po yung Twice, yung buong Twice po yun. Kasi lahat sila? Twice po, yung Korean. Yung grupo? Opo, lahat po sila. Like, sobrang idol ko po. Sinabot po lahat ah. Opo, laban na po yun. Sa hindi. Magiging inarte po ba? Okay, go. Opo. And sa local po, siguro si Shubi Etrata po. Like, kung paano po siya sobrang ka-down to earth, even though madami na siyang nakukuhang blessing, sobrang ganda niya. Ayun lang po. At sobrang galing. Thank you po. Okay. Next. Name muna. Aster G po. I'm Aster G. So, actually, wala kahit isa sa members po kung sino yung crush ko talaga. Pero, ngayon ko lang sasabihin. Nahiya. Hindi, kinig. Si Ivana po talaga kasi... Oo naman. Si Ivana po kasi sobrang... Nanonood po kasi ako ng vlogs niya eh nakikita mo talaga niya. Hindi lang po maganda yung panubas niya pero pati rin po yung heart niya. Ang pure niya po tumulong sa tao. So, ayun po si Ivana. Kung nanonood kay Ivana, alam mo na. Next. Ako po, I'm Master Alas po pala. And pareho po kami ni Kuya Tati. Ang crush ko rin po is nasa K-pop. Kung kilala niyo po yung New Jeans, pero ano na po kasi sila eh, parang nag-disband na nag-lilo. Ayun, so, ang nagustuhan ko kay, si Kang Herin po. Bale, gusto ko po yung bawat galaw niya sa pagsayaw, yung genre, parang nagagawa niya po lahat. And yun na yung kung paano siya kumilos. Kasi I love yung introvert talaga. Yung mga tahimik. Okay. Sa local wala? Ito po local. Wala po eh. Ito po. Hello po, I'm Master Lawrence po. Okay. Siguro po, hindi siguro. Ang crush ko po is si Sarah Geronimo. Kasi iba po talaga siya. Kasi kapag wala po siya sa stage, alam natin na mahinihil lang siya, yung parang decenteng tao po. Pero kapag when she perform on stage po, parang nag-iimba po talaga siya, halima po siya sa stage eh. Grabe pumirit, sumayaw. So yun po yung isa sa ina-admire ko po sa kanya bilang isang artist po. Yeah, may ka naman kay Mateo eh. Thank you po. Next! Hello po, good afternoon po. This is Aster Wayne. Ano po, palagi ko pong kinakwento sa mga co-members ko si Heart. If you know Heart, Evangelista. Everyone knows Heart. Ano po, siguro kaya gusto ko po siya. And she's my celebrity crush. Kasi po, one thing na I admire po, she's independent. And aside from that, nakaka-relate po ako kasi yung tita ko po kasi is baog. So, and sobrang, ano po, nakaka-relate po yung tita ko sa story niya. And, ayun po. Sorry to say this, Miss Hart, if you're watching, but I still love you. Yeah. Pero hindi sa baog ah. Hindi sa baog ah. Sa correct natin. Oh my gosh, totoo ba? I am corrected po, sorry. Ayun po. Kasi Miss Heart yun ano. Miss Heart. Baka si Miss Heart. Si Miss Heart. Okay, next. Magandang hapon po sa inyo. Ako po si Aster Lloyd. Yung celebrity crush ko po is dalawa. Unang-una po si Julio Barreto po. Dati ko po talaga siyang crush kasi nung parang since high school po ako na nakita ko po siya sa mall show. And super bait po kasi niya. Tapos lalo na nung nalaman ko na may small business po siya na simple lang po. Para ang cute-cute. Basta ang cute po niya. Ganun po. Tapos
Next po ay si Shubi po ng Daming PBB. crush, bro. Eh po si Shubi po, na-attract po kay Shubi kasi sa ugali po niya, tapos sa kung paano po niya tanggapin yung mga taong nasa paligid niya. Kaya yun po. Yun lang po. Okay, thank you. Next. Hello po, this is Aster Kian. Siguro po yung pinaka-ina-admire ko po na celebrity is si Jazz po from G22. Kasi like aside po na she's very beautiful, she's also very talented din po and when it comes to like singing and both singing and dancing actually. So yeah, every time na nakikita ko po yung G20 na mag-perform, parang I'm in awe. Yes. Then po, thank you po. Yes, thank you. Hello po, this is Sergio po. Siguro po yung celebrity crush ko. For now, parang wala pa po kasi hindi ko alam, hindi kasi ako hindi ako mabilis ma-attract sa isang babae. Kaya hindi ko po muna masasabi. Siguro po next na Q&A. Masasabi ko na po yan. Thank you so much. Okay. Hello po, ako po si Aster Mikl. Siguro po ang celebrity crush ko po si Jada Avanzado kasi sobrang talented niya. Kasi producer siya, nakikita ko paano siya mag-write ng music, sobrang nakaka-inspire mag-write siya ng music. And syempre yung parents niya rin, syempre kilala naman na sobrang sikat dito sa Pilipinas. And ayun po, parang na-admire ko lang po yung family din nila kasi sobrang talented. Yun po, salamat po. Albo, next. Hello po, I'm Craig po, yung bunso po ng grupo. Siguro po, actually since I was a kid, I've had a crush on Catherine Bernardo po. And I just don't know. I don't know how to explain this because she's just like overflowing with aura, something like that. Like she's such a good actor. She's like, I don't know. I just my crush. Basta she's just for me. She's like really perfect. Kaya I really appreciate her. Kaya love pa rin. Okay. Sa leader na lang, yung pwestong kanina, yung ano yung madalas na hindi ba pagkasunduan ng grupo, yung madalas pag-awayan ng grupo. Go Ian. Siguro, one of the weakness and also strength ng grupo talaga is yung marami nga po kami. And isa sa mga pinag-awayan talaga namin, yung mga gusto namin isa-adjust sa peace and craft na gusto namin ilabas. Siyempre, magkakaiba kami ng style, magkakaiba kami ng preference sa music, sa dance. Kaya, yeah, feel ko sila-solusyonan din yun by having a meeting and dapat mag-meet kami halfway regardless, kahit anong dahilan. Yun po yung lagi namin na pag-aaway. Yung pagiging late sa rehearsal or something? Yes po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you so much po. Thank you po. Okay, thank you. Thanks, Kuya Rod. Next question from Kuya Non.